naman natin yung istorya, mga ka-GP Natics, yung nangyari po doon sa pag-interview kay Pangulong Bongbong Marcos when he asked about tungkol po sa hair follicle drug test. 'Di ba? Na sinundan naman mga kababayan ng pagbara po ni Luke Espiritu dito kay Attorney Vic Rodriguez kasi ito ay may kaugnayan sila sa bawat isa eh. 'Di ba mga ka-GP Natics? Kasi tama naman yung sinabi ni Luke Espiritu na noon kakampi mo ang mga Marcos, pinagtatanggol mo na kesyo malinis, na kesyo ito ay hindi drug addict, na kesyo ito ay ano ba yung sabi sa kanya mga kababayan? Nung siya po ay nagpa-drug test, ay wala daw pong bahid. Samantalang ngayon, pinipilit nila na magpa-drug test dahil public office is a public trust daw, mga ka-GP Natics. Itong si Vic Rodriguez, tapos yung sinasabi niya pa na umalis daw siya sa gobyerno dahil nga naman mga kababayan ay sukan-suka raw siya sa nangyayari sa gobyerno. Kaya ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya, sukan-suka ka? Sabi nga rin ng iba na mga kababayan natin at yung mga nakakaalam, salamat ka, hindi ka binuking at hindi nagsalita ang mga Marcos. Kahit si F. Elisa, kung ano ang ginagawa mo, di ba inakusahan ka nga na nagbibenta ng pwesto, kaya ka tinanggal, kaya ka inalis. O, pakinggan muli natin mga kababayan, balikan lang natin ang nakakatawang eksena noong sagot ni Pangulong Bongbong Marcos. Medyo lagi ako ngayon Sandali lang po Yan. Citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? That's, You don't what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Mr. President, you're heading po to... Basag mga kababayan Tama naman, di ba? Tama po yun. Kasi ang pinaka, kumbaga, ang point ni Pangulong Bongbong Marcos, kung naniniwala ka, di ba? Kung naniniwala ka na ako ay addict, bakit nagtrabaho ka para sa akin? Remember mga kababayan, since 2016 kung hindi ako nagkakamali, or 2015 bago pa magkaroon ng eleksyon, di ba? Na tumakbo si Pangulong Bongbong Marcos bilang Vice President at natalo nga kay Leni Robredo. Kasama niya na si Vic Rodriguez. Di ba? Nakipaglaban pa yan, mga kababayan. So kung sasabihin mong adik ako, tama nga naman. Bakit ka nagtrabaho sa akin? So ang dating, mga kababayan, mga ka-GP Natics, pagkakampi mo, okay lang? Okay lang sa'yo na kakampi mo. Gagawa ka ng paraan para maging malinis? Diba? Kaya nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, he has that always weakness. Diba? Talagang si Vic Rodriguez, bitter Vic. Napaka-weak, mga kababayan. Siya ang tunay na weak. Bakit kamo? Pero siya pa yung nung 2022 election, 'di ba? Siya pa yung nagpakita ng drug testing ni Pangulong Bongbong Marcos na ito ay legit. Na ito si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay nakapasa at wala pong bahid ng droga sa kanyang katawan. At alam naman po natin, ang Pangulong Bongbong Marcos, isa lang ang kidney, 'di ba? Isa lang ang kidney. So do you think kapag gagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo, ay buhay pa siya hanggang ngayon? Of course not. Nagtataka nga lang ako kay Pangulong Bongbong Marcos Bakit hindi niya sinasagot
or hindi siya sumasagot ng pabalang or pabalbal gamit po yung salitang kidney. 'Di ba? Pwede nga naman sabihin yun eh. Pero hindi po binabanggit ng ating Pangulo, mga kababayan. Kaya yung mga bitter dyan masyado, hanggang ngayon, iniiyak pa rin nila yung pagiging addict daw ng Pangulo. Kung hindi ba naman mga tanga, kung hindi ba naman mga ugok, buhay pa ba yung Pangulo natin hanggang ngayon? Diba? Kung ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, isa lang yung kidney. Manuel Pedrosa, Cagao, Philippine, good evening. Di ba po, mga ka-GP Natics, isa lang yun eh. Kung ikaw abogado ka, malamang kahit papano alam mo yung history. 'Di ba? Kaya mo nga ipinagtatanggol dati. Dahil itong taong ito, pinagsisilbihan mo, pinagtatanggol mo, tiwala ka na ito ay hindi adik. Alangan naman mga kababayan na alam mong ito ay nagdodroga. Alam mo na ito ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos ikaw isang abogado, pilit ka pa rin, nadidikit. 'Di ba? Sabi ni Beauty, yung poon nila, yung adik. Tingnan naman natin mga ka-GP Natics, yung banat dito ni Luke Spirito. Nakarugtong din ito. Actually, sabi ko nga na double knockout itong si Vic Rodriguez dito sa kanyang mga pinagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay kailangan magpa-hair follicle drug test, mga kababayan. Pakinggan natin to. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Aha. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayang Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. Nakita niyo yung reaction ni Attorney Vic, mga kababayan, di ba? Talagang hiyang-hiya siya sa sarili niya dito. Hindi, ang lakas ng... Alam niyo si Luke Spirito, mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung hindi lang ito nag-anti-Marcos nung... sino mga nakakaalala nung debate ng mga senador noong nakaraang eleksyon? Diba? Ang galing nito ni Luke Spirito noon. Panalo talaga to sa pagdating sa debate. Napakagaling eh. Kaya lang masyadong naging bitter. Dahil anti-Marcos siya, kaya po hindi siya binoto noong nakaraang eleksyon. Pero sa galing, mga ka-GP Natics, ako umahanga dito kay Luke Spirito nung nakaraang eleksyon. Pagdating sa debate, napakagaling po sumagot. At dito, napatunayan ko na naman na si Luke Spirito, mga kababayan, masasabi kong, magaling pa dito kay Vic Rodriguez. Tama nga naman yung sinasabi niya. Diba? Ngayon, wala kayong ibang pangbanat dito kay BBM. Away ang Duterte Marcos. Ngayon, pinagbibintangan mo na ito ay adik, kailangan mag-hair follicle drug test, public office is a public trust, ginagamit mo pa yon. Pero samantalang nung kakampi mo etong Marcos, pinagtatanggol mo, negative. Diba? Ikaw pa mismo ang nagpresenta sa media na si Pangulong Bongbong Marcos ay negative sa kanyang drug test. Mga kababayan, na naging tawag dito, controversial pa nga yan dahil less than 2 minutes ata. Diba? Natapos na kaagad yung kanyang drug test. Pero si Rodriguez, mga kababayan, nakikita po natin na talagang nag-iiba ang ihip ng hangin. Sabi ko nga, maswerte ka pa, Vic Rodriguez, dahil ang ginawa sa'yo, diba? Kahit sinira mo ang pangalan ng mga Marcoses, hindi ka nila nilaglag, hindi ka nila siniraan. 'Di ba? Pinabayaan ka lang nila na mawala sa gobyerno, pero hindi sila nagsalita ng mga bagay na laban sa iyo. Kaya dahil napaka-professional ng mga taong
ito. Mas ginusto nila na manahimik, di ba, Mabel Quinjo? Hindi kagaya ninyo na bitter kayo. Hindi kagaya ninyo na sobra kayong naghahangad sa kapangyarihan at nagaya pa kayo dito sa mga natanggal sa pwesto. Alam nyo naman po siguro, mga kababayan, kung sino po yung namumuno or sino po yung nagtayo ng grupo ng UBIP. Ito po ay sa pamumuno ni Vic Rodriguez. Totoo yun. Mga kababayan, yung UBIP na buo yan, na akala natin tutulong sa gobyerno, nalaman namin nung huli, kaya hindi kami sumusunod sa kanila, sa mga tao na namumuno doon, dahil yun pala, itong sila Vic Rodriguez ang may pakana nun. Itong sila Trexie Angeles ang may pakana ng UBIP. Mga kababayan, ang gusto nilang mangyari, yung UBIP maging attack dog. Diba? Bakit natin nasabing attack dog? Yung nabuo yung UBIP, nag-training pa kami sa Cavite. Pagkatapos ng training, etong mga matataas na tao, mga vlogger na malalaki, ang ginagawa, yung mga maliliit na vlogger kagaya ko, dati, mga kababayan, isa-isa kami. Ang gusto nila, atakihin namin itong sila Thinking Pinoy. 'Di ba? Tapos nung kami ay hindi umatake, nagagalit sa amin yung mga malalaking vlogger, yung mga namumuno kunwari doon sa amin, na kunwari po sinasabi nila na hindi namin tinanggap yung pwesto sa Malacanang, meron na kaming posisyon, pero pinagmalasakitan namin kayo, kaya kami ang humawak na bumuo ng UBIP para, sabi nila kunwari pa, para yung mga pinagpaguran nyo nung eleksyon ay mabigyan naman ng reward. 'Di ba? Para kayo naman ay ano yung reward? Para makilala naman kayo sa Malacanang. Mga kababayan, yung pala ginagamit lang kami. At galit na galit nung hindi namin or hindi kami bumabanat dito kay Thinking Pinoy. Kasi nakita namin, tama naman yung pinapakita ni Thinking Pinoy tungkol po doon sa usapin ng Pastrana case. Bakit namin babanatan? 'Di ba? Pero yung mga iba dyan, mga kababayan, grabe ang galit sa amin. Hindi raw kami marunong sumunod. Teka, tao nyo kami? Binabayaran nyo ba kami para utos-utusan? Member kami ng UBIP. Nagpa-member kami, nagbayad kami dyan para sa training, para sa pagkain, pero hindi nyo kami bayaran, hindi nyo kami utusan. Diba? Nakita nyo yung itsura, mga ka-GP Natics? Ako nagtataka. Sabi ko sa inyo, si Attorney Vic Rodriguez, hangang-hanga ako dyan dati. Bakit? Taga dyan yan sa lugar namin dati. Alam namin ang background ni Attorney Vic Rodriguez. Siya yung tao na matulungin talaga sa may hirap. At may pera talaga to. Dahil yung sinasahod nga niya doon sa City Hall dati, mga kababayan, hindi niya yan kinukuha. Ibinibigay niya yan sa mga tao. Pero nagulat kami, ganito. 'Di ba? Lumala. Nagkaroon ng mga usap-usapin na nagbebenta ng pwesto, position, for sale. Pero wala tayong narinig sa ating Pangulo. Mga kababayan, hindi nila siniraan si Attorney Vic Rodriguez. Kaya nagulat, binibigyan pa nga si Attorney Vic Rodriguez ng pwesto. 'Di ba? Yung panibagong pwesto kaso hindi niya tinanggap. Ibig sabihin, binibigyan din siya ng pagkakataon ng ating administrasyon. Pero masyadong naging bitter ang loko. Gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? He has that always weakness.
Mga kababayan, 'di ba? Tama nga, kung totoo 'yan, bakit siya nagtrabaho para sa akin? Basag na basag eh. Tama nga naman. Bakit ka magtatrabaho kung naniniwala ka na ako ay adik? Bakit ka magtatrabaho para sa akin? Bakit mo ako pagkakatiwalaan? 'Di ba? Kasi kung ako napatunayan mo na adik ako, naniniwala ka, mga kababayan, ibig sabihin nun, ni Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin, bilang kaalyado, ikaw yung isang tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Kasi, ikaw, kapag kaalyado mo, hindi mo ibibenta. Pag kaalyado mo, ay susunod-sunuran ka lang. Pag kaalyado mo, magbubulag-bulagan ka lang. So, ano pang ibig sabihin nun, mga kababayan, in layman terms, or in layman's term? Ibig sabihin, si Attorney Vic Rodriguez ay isang taong mapagbalat kayo. 'Di ba? Piruin nyo sabihin natin, mga kababayan, na si Pangulong Bongbong Marcos ay totoong adik, kunwari. 'Di ba? Tapos si Vic Rodriguez nandyan. Ibig bang sabihin, kung naniniwala si Vic Rodriguez na adik ang Pangulo, papabayaan niya na lang? Hindi niya isusuplong sa batas? Wala siyang gagawin? Hindi niya paglilingkuran ang bayan? Paglilingkuran niya lang si Pangulo dahil magkakampi sila? Sa madaling salita, sa madaling sabi, ang tulad ni Vic Rodriguez, mga kababayan, ay tuta. Aso. Sabi ni Ma'am Leticia Fernando, ako utusan nila at ipagpapalo ko sila. Sabi ni Berna Rimando, walang proper etiquette si Vic Rodriguez. Pangulo ang kanyang pangulo ang kanyang inuutusan. Sabi nga ni Harry Roque, mga kababayan, 'di ba? Ang pangulo ay halal ng bayan, 'di ba? Walang karapatan ang sino man na mag-utos na siya ay magpa-drug test. Kumbaga, sarili niyang kagustuhan kung gusto niyang magpa-drug test. 'Di ba? Dahil hindi naman nasusulat sa batas, mga kababayan na kailangan, required ang mga public official na magpa-drug test. 'Di ba? Ako masasabi ko, GP, ibig bang sabihin 'yan against ka sa mga opisyal or mga politiko na magpa-drug test? Hindi po. Kumbaga para sa akin, sapat na dahilan na nagpa-drug test ang Pangulo 2 beses. Sapat na dahilan na ang Pangulo ay isa lamang, ang kidney. At yun, malinaw na ang kasagutan na ang Pangulo ay malinis. 'Di ba? Huwag niyong sabihin sa akin, oh, GP, kaya mo sinasabi yan kasi bayaran ka. GP, kaya mo sinasabi yan dahil hindi mo ba alam? Tanga ka ba? Bulag ka ba? Di ka ba nagbabasa ng history? Bakit? Ano ba yung history? Sabi nung iba. Yung si BBM na sinasabi mo, peke na yan. Hindi na yan yung tunay na Bongbong Marcos. Diyos mio, Marimar, paano nyo nalaman na hindi na ito ang tunay na BBM? Paano nyo napatunayan? Meron ba kayong ebidensya? To substantiate your allegation na ang Pangulong Bongbong Marcos na ito na Pangulo natin hanggang ngayon na hindi pa rin nila mapaalis sa pwesto ay ang peke na BBM, sabi nila. Pinsan lang yan, namatay na yung tunay na BBM. What? Ano? Ano mga pinagsasasabi nyo na namatay na? Yung mga nakikita nyo dyan, maging mapanuri kayo. Yung pinapakita dyan sa TikTok na nagsasalita si Pangulong Makoy na patay na daw ang kanyang anak. Nako, mga kababayan, AI lang yan. Kung may nabalitaan kayo dati na ito ay yung pinsan na nila ito kamukhang kamukha or nagpalit na, nag-face off na daw. Etong si Pangulong Bongbong Marcos, farm lead. Di ba? Shoutout sa'yo. Nakita kami dito sa sa EDSA, mga kababayan. Mali po yun. Wala pong katotohanan, mga ka-GPnatics, ng Pangulo natin ay hindi na ang tunay na Pangulo. Saan nyo nakuha yung kwento na yan? Di ba?
Sabi ni Beauty, tabid ajay mamati ditang nga chiswis kabsat. Correct. Di ba? Oh. Sabi ni Del Villar, halata na talagang anti-Marcos si Jessica Sohong kasi ang tagal ng oras kay Vic at may follow-up question tungkol sa drug test at iba pa yung hair follicle drug test. Okay lang yan. Walang problema. At least nabasag. Di ba? Sabihin natin si Jessica Soho anti-Marcos. Lagi naman yan eh. Anti-Marcos naman talaga yan. Pero nakita natin yung pagiging bobo, pagiging tanga nito nila Vic Rodriguez, mga kababayan. Di ba? Sabi ko nga eh, sinasabi nyo si Luke Spirito, anti-Marcos. Sige, anti-Marcos siya. Pero kung ako papipiliin, mga kababayan, mas iboboto ko pa tong si Luke Spirito kaysa doon sa mga DDS. Oh, di ba? Oh, sabi ni Antonio Marcos, sabi ni Dado hanggang January na lang si PBBM. Sabi, hindi lang si Dado. Sabi ng mga DDS, hanggang January na lang si PBBM. Eh, February na ngayon. Paano yun? Di ba? Oh. Mukhang darating ang 2028. Mga kababayan, hanggang 2028, Pangulo pa rin natin. Si BBM. Oh. Alam nyo, si Vic Rodriguez, sa totoo lang, nasunog yan ng gusto. Ayon sa mga nabalitaan natin ha, mga kababayan, ang totoong dahilan kung bakit inalis itong si Pangulong Pangulong Bongbong Marcos, itong si Vic Rodriguez, ulitin ko. Ang tunay na dahilan kung bakit inalis ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Vic Rodriguez, dahil nga yung aligasyon, mga kababayan, na ito po ay nagbebenta ng posisyon. 'Di ba? Yan yung katotohanan na sinasabi nila. Oh. Eh, hindi lang yan pinalawig. Hindi lang po binigyan ng time kasi ang Pangulo natin, alam natin yan, lagi namin sinasabi, sagutin yung mga fake news. Ang sagot niya sa amin, mga ka-JP Natics, ang Pangulo, bakit natin pag-aaksayahan ng oras yan? Wala naman tayong mapapala dyan. Alam naman natin ang katotohanan. Ganun lang. Oh. Hindi nagsasalita. Kasi ang Pangulo natin, mas gusto magtrabaho kaysa makipagbangayan. Mga kababayan. Ganon. Ang tunay. Ganon ang isang tunay na leader. Ganon ang isang matasabi ko na good leader, mga kababayan. Hindi kagaya ng sinasabi po ni Digong na weak leader daw ang ating Pangulo. Weak leader ba yung ganyan? Na nakikita natin na nagtatrabaho? 'Di ba? Tama, Ma'am Ninita Umali, position for hire ang ginawa. Eh, ang balita, 500 million ata, mga ka-JP Natics, per position. 'Di ba? Yun ang matindi. At ang hindi lang yun, 'di ba, nagbebenta ng posisyon. Meron pang sinasabi dito, mga ka-JP Natics, na nagulat ang First Lady, bakit puro tao ni Vic Rodriguez, tao ng mga Duterte, yung mga nakaupo, parang si Vic Rodriguez na ang Pangulo nung panahon na yon. Kasi, bakit ang Pangulo natin na siyang may karapatan na maglagay ng mga tao dyan sa gobyerno, pero parang wala na siya. Hindi niya na malagyan yung mga pwesto dahil inuunahan ni Vic Rodriguez. Diba? At ang sabi pa dito, aligasyon din, ang sinasabi dyan na kwento, yung mga tumulong kila Pangulong Bongbong Marcos noon ay mga tao ni Vic Rodriguez. Diba? Pero may kapalit. Kaya nga nung nakaupo na si PBBM, nag-take na ng oath, etong mga tao na tumulong daw kay BBBM ay naghahanap ng kanilang pwesto sa gobyerno. 'Di ba? Pero ang sagot ni Vic Rodriguez nung siya ay in-interview, nasusuka na siya sa gobyerno dahil sa korupsyon. 'Di ba? 'Yun ang sabi niya. Oh. Pero ang totoo, mga kababayan, mga ka-JP Natics, sino ba ang tunay na nagpapakita o gumawa ng korupsyon nung panahon na 'yon? Biruin mo, Pangulo, siya ang dapat mag-appoint ng mga tao, mamili ng tao niya. Samantalang ang nakikita,
Si Rodriguez ba ang presidente natin? Bakit siya ang nag-a-appoint ng mga tao? Wala na tayong malagyan. O, nung malaman-laman, nagpa-imbestiga daw di umano, mga ka-GP Natics, malaman-laman, yung mga tao na yon, mga kaibigan pala, na naghahangad ng pwesto matapos tumulong. Oh. Tama. Charmin. Oh, Charmin. Ito talaga naguguluhan ako dito no. Siya pa ang nag-announce noon ng result tapos ngayon naghahamon siya. Magpa-drug test, wala na ibang issue maibato. At dapat kandidato siya, ipakilala niya, sarili niya yung paninira ang gawin. Si PBBM, Pangulo na yan eh. Siya, sa dulo pa ng survey, kingmaker kuno. Diba? O, tama si Mamona Nases. Inabuso ang tiwala ni PBBM, kaya pinatalsik. Masakit ba, Vic Rodriguez? Ang taas ng tiwala ko nun kay Vic Rodriguez, pero ako, mga ka-GP Natics, sabi ko nga sa inyo, nung kami nakatunog nila JDB, kasi si JDB ang unang inalis sa UBIP. Ayun, nagmasid-masid na kami, nagtanong-tanong, at yan na nga yun ang pangyayari noon. At ako ang sinunod na inalis doon sa UBIP. Kasi matigas ang ulo namin. Hindi kami basta-basta nagpapahawak sa liig. Aba, mga kababayan, kami yung taong madaling pakiusapan, madaling kausapin, maayos at mabuting kaibigan, pero hindi mo kami maluloko sa mga ganyang bagay. Dahil ang unang-una, mula maliit pa lang kami, sa lahat ng paligid namin, lagi na namin minamasdan. 'Di ba kung ano ang takbo? Baka mamaya pinapaikot nyo lang kami, baka mamaya ginagamit nyo lang kami. Hindi mo kami basta-basta maluloko. 'Di ba? Sabi niya ako si Bong, ambot, lagi anang mga kabuan nako, nga Bisaya, grabe man pagkabuta, anang mga Duterte. Konbanwa po, Roso Oimatsu, shoutout sa inyo. Jane Wanson, ang usapan noon, hindi pinapapasok sa Malacanang si Vic Rodriguez. Paano hindi pinapapasok, mga ka-GP Natics, si Vic Rodriguez? Paano? Yung mga tao niya, yun na yung mga nakaupo doon. Isipin mo kung ikaw isang pangulo, meron kang executive secretary at yung mga pinapaupo sa posisyon ay tao ni Vic Rodriguez, do you think sino ang presidente? 'Di ba? Ano yun? Parang pinaupo ka sa pwesto, tapos wala kang karapatang pumili? Tao lang ni Vic Rodriguez? Paano yun pagdating ng panahon, mga kababayan, nasa ng loyalty ng mga tao na yun kay Vic Rodriguez? 'Di ba? Mahirap yun. Dahil, katulad niyan, kung nagtagumpay si Vic Rodriguez na puro tao niya yung naupo sa gobyerno, tapos mga kababayan, napaalis sila Vic Rodriguez na ngayon ay super bitter, do you think? Pag-isipan nyo do you think mga kababayan, nakaupo pa si Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Hindi. Sigurado. Baka kasama na yan dun sa mga nag-destabilize ng gobyerno natin to us our President Bongbong Marcos. Diba? Tanong lang si Banat Bay